Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pareseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maaalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka na magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang pamantayan ng Diyos sa pagiging karapat-dapat sa Kanya ay ang kadalisayan ng puso. Mataas ang pamantayang ito ng Diyos. Higit itong mataas sa pamantayan ng tao. Ang tao ay maaari lamang humusga batay sa panlabas na nakikita. Ngunit iba ang Diyos. Sinusuri niya ang ating kalooban at nilalayon niyang maging dalisay ito bago tayo humarap sa Kanya. Kung hindi natin kayang abutin ng kamay at makipag-ayos sa kapwang kasing dumi natin, paano natin maaapuhap ang palad ng Diyos na sakdal ang linis? Ang Diyos ay pilit tayong inaabot. Marapat na tumugon tayo sa Kanyang panawagan, dalisayin ang ating mga puso.